Sa ating paglalakbay na ito ay sinubok tayo ng panahon. Pero ganun pa man, ay hindi ito naging hadlang upang libutin at may pakita sa inyo kung gaano nga ba kaganda ang isla na ito. Mula Cavite, nagbiyahe tayo ng mahigit kumulang 3 oras upang marating natin itong Port of Lucena. Mula naman dito sa Port of Lucena ay kailangan natin sumakay ng barko upang matawid ang panaturang isla na may mahigit kumulang 2 oras na voyage papunta dito sa isla na tinaguri ang puso ng Pilipinas, ang isla ng Marinduque. 7:30 pa lang ang ano. 7:30. Ang susunod na Biyahe. Oo, walang Montenegro eh. Oh, diba? Your hair, bro. Sir, thank you sir. Thank you. Ayan, so akit na kami sa taas. Ang pamasahe pala ng motor, big bike or maliit, parehas lang. 1,081 from dito sa Lucena papunta naman ng Marinduque. So ayan, dito hanap kami ng mapagpahingahan dito. Na yung isla kita na dito. Tingnan. Narinpot na kami kasi umaras sa labas. Malakas yung ulan sa labas. Okay, so labas na kami dito sa barko. Sir, thank you. Woohoo! Finally we're here. Ha? Tingnan yung blue. Yung galing sa ano, pagsakay? Apo. Yung 65 pesos. Meron pa ba yun? Nawala na ata. Ano ito pala? Blue ticket, sir. Thank you sir, thank you sir. Woohoo! Grabe umuulan. Parang no, feeling ko sa ano dito sa ano, sa Marinduque. Parang yung vibes niya parang same as Mindoro, no? Parang ganoon lang din yung vibes niya. Marinduque at Mindoro. Masama pa rin ang panahon ng pagdating namin dito sa isla. Sa katunayan, mga ilang minuto lang pag alis ng barko mula Port of Lucena ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya pagdating namin dito ay umuulan pa rin. At sabi nga ng mga locals dito ay napakalakas ng pag-ulan ng mga nakaraang gabi. Kaya ito bumungad sa atin. Ito na yung aftermath na dulot ng malakas na pag-ulan. Lahat ng debris ay nandito na sa gitna ng kalsada. Dala ng pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan. At sa parte na ito ay napakalalim ng tubig. Sabi ng mga residente kaninang umaga ay hindi ito madaanan ng motorsiklo at kotse dahil nga sa taas ng tubig dito. Pero maswerte kami nung dumating kami dito ay humupo na itong tubig baha dahil nga tumila na rin yung pag-ulan. Ah, shit! Sa pagkakataong ito ay gutom na kami dahil nga alas 11 na nung dumating kami dito sa isla at hindi pa kami nag-almusal. Kaya una nating hahanapin ngayon ay pagkakainan. Ayan, naghanap kami ng restaurant ngayon. Wala daw dito. Diyan pa lang daw sa ano, sa next town pa daw sa Buak. Pero 15 to 15 minutes pa. Nandun na kami. So dito may gasoline station daw. Ayan. Magre-refill na ako dito. Paragdag lang ako unleaded. Full tank. Marami pa naman akong gas pero kailangan na natin ano, punuin na. Kasi hindi ako nagpuno dun sa Lucena. Itong dalawa puno to sila parehas eh. Baka malayo na ulit ang ano, gas station.
Okay na. So, palagay ko nandito na kami sa Buak. At dito nga kami dinala ng aming mga gulong sa bayan ng Buak, sa mismong tapat lang ng kanilang plaza. Dito kami ngayon kakain sa lugar na napakaganda at talagang maa-miss kayo. Dahil ang vibes dito ay para kayong nasa vegan. Dito kami kakain. Hanap kami mga kasama. Ito may good chow. Kusina sa plaza. Feeling ko parang nandito ako sa ano ba yun, sa vegan. Puro ancestral houses yung mga nandito. Ayan, no? Yung mga old houses, no? Ayan, no? Tapos dito yung kinainan namin. Dito kami kumain sa Casa de Don Emilio. Ayun, no? Sa isang hilera na yan, puro ano yan, puro ancestral house, no? Yung ano tawag din, Kuya Fred, ancestral house. Ayan, no? Pagkatapos lang namin kumain ay pumasok kami dyan sa tapat sa may Marinduque Museum na matatagpuan dito sa bayan ng Buak. At napakaganda nga, no? Kung kayo mapupunta dito sa Marinduque, may re-recommend ako sa inyo, wag nyong kaligtaang pasukin itong museum na ito dahil dito nyo matatagpuan ang lahat ng history ng Moriones Festival at yung mga kagamitan na kanilang ginamit tulad ng maskara at sa yung kanilang mga costume. At kasunod niyan ay dumiretso kami dito sa simbahan ng Buak, ang Immaculate Conception Cathedral Parish Church. Napakaganda nga natin simbahan na ito. Isa ito sa mga simbahang bato na ipinatayo ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Oh, ito yung simbahan. Saan pa simbahan ito? Pasimbahan? Ito yung daan. Thank you, thank you. Oh, yan yung simbahan. Ayun, ano niya. Ano ba tawag dyan? Kampanaryo. Kampanaryo. Dito sa Buak. Ang ganda ng ano dito. Vibes, no? Akit pa kami. Saan kami magpa-park? Akyatan doon. Ayun, may sasakyan doon. Okay. Ito pala yung entrance ng simbahan. Woohoo! Ganda, oh. For the picture. Just for 1 minute picture. Magpapicture tayo tapos sa motor, ha? Oh. May sumunod tayo. Your motor is not. Maybe you here. So picture lang kami dyan. Parada lang kami dito. Ayun, para kuha yung simbahan. Okay. Punta kami ngayon ng Luzon Datum. Galing na kami ng Buak pero bumalik kami dito sa Mugpog para puntahan yung Luzon Datum. Kanina kasi umaga pagdating namin dito, medyo malakas pa yung ulan. Tapos gutom na kami, naghahanap na kami ng makakainan. And wala kami makita dito. Nagdire-diretso kami dun sa Buak. So, pagdating ng Buak, medyo maaga pa para dumiretso kami ng Luxor ba yun? Luxor Hotel. Luxor Resort, no? Doon kami nakabook ng aming accommodation para ngayong gabi. So mas maaga pa naman, kaya bumalik na lang kami dito sa may Luzon Datum para makita na natin kung ano yung itsura ng Luzon Datum. Grabe yung bundok, oh. So ito yung papunta ng Luzon Datum, no? Grabe yung bundok. Nag-landslide. Whew. Nakakatakot yung landslide, oh.
Oh, bago lang yan, Kuya Fred. Ka-clearing lang. Kaya pa tayo. Taas pa, oh, grabe lakas nitong Luzon Datum. Oops, oops, oops. Daming bato. Oops. Mapalag yung ano natin dito sa malalaking graba na to. Ah, this is it. Luzon, Datum. Ayan. Maglalakad kami dyan sa stairs. Ayan, ayan. Papunta dun sa taas. Just like you going up to your house. Yeah. Oh my God. Ang Luzon Datum ay matatagpuan sa Mount Mataas sa bayan ng Mugpog malapit sa Balanacan Port. Ito ang pangunahing geodetic reference ng lahat ng survey at mapa ng Pilipinas. Kumbaga, ito ang cornerstone ng mapa ng Pilipinas na itinatag ng mga Amerikano. Oh, it's under construction. It's almost like you could drive up there. Yeah. So ito na yung Philippine Datum. Ayan. Ito yung pinakasintro. Kaso under construction siya ngayon. May ginagawa. Kaya hindi, ito yung Mama Mary. Which you prefer to take going down? The road or the stairs? So ito yung Philippine Datum, no? Ayan, ano, Luzon Datum. Luzon Ito yung mga, Datum. Pero ano Mary. siya? Grabe ito yung na, view. Ito na rin yung kuha ng buong Pilipinas. Pinaka ano, no? Pinaka... Oh, shit! Yan yung view sa baba. Grabe. Look at that view. I think I get it in the drone shot. Dami kambing. I don't think so. Kasi it's very very white. Oh yeah. It's the drone is facing to the sun. It's part of, it'd be hard to see. It's against the light. And it's so cloudy. I don't think you get a very good shot. Baba na kami ng Luzon Datum. Lakad lang kami dito sa kalsada kami dumaan kasi yung motor namin doon lang sa may umpisa nun may hagdanan. Naghagdan kami kanina paakyat. Ngayon pababa, kalsada na lang. Ang hirap dun sa hagdan. Sobrang tarik dito kasi madulas daw kasi sabi nila madulas dito, malumot. Malumot talaga yung kalsada. Ayan. Dito na kami sa baba. Dito kami nakapark. Ayan yung hagdanan, no. Sabi ni Kuya, itong hagdanan na to ay nasa mga 533, 532. Something like that. 530. 532 steps. So this is 532 steps from here until to the top. Tapos meron ditong mga station, kasi gagawin yata nila tong Station of the Cross, itong hagdan na to. Binilang namin exactly 12 stations. Ito mga to, yung mga malilit na parang kubol. Ayan, so pagbalik hindi na kami nagano diyan. Nagkalsada na kami dito. Pwede naman pala makita ang motor, kaya lang napakadulas parte na yan dyan, no. Daming bulok na dahon ng puno. Ayan, no. Nagkalat sa dito pala galing yon. Akala ko ganina galing sa bundok yung mga graba nagkalat sa baba, dyan sa kalsada. Ito pala yung supply nila dito sa mga construction. Nakakailang sa feeling yung mga gantong kalsaan, no? Tawag itong graba.
Salamat, salamat. Sige po, tuloy na kami. Medyo napasarap nga yung oras natin doon sa May Luzon Datum, no? Kaya inabot na tayo ng mga alas 3:30 ngayon. Bababa na kami dito ng bundok at pupunta naman kami na bayan ng Gasan kung saan matatagpuan yung aming accommodation sa May Luxor Resort. Doon kami magpapalipas ng gabi para bukas natin ipagpapatuloy yung ating paglalakbay. Papunta naman tayo ng bayan ng Buena Vista, ang Torrijos hanggang sa Santa Cruz at pabalik ng Balanacan Port. Oh, there's our hotel here, Luxor Resort. So dito kami naka ano, ayan o, Luxor Resort. Dito kami naka-book. Okay, tabi lang pala siya ng kalsada eh. Oh, there Shurab. Ito may parking dila dito, may designated parking dito yata kami magpa-park, pero malayo sa ano, accommodation. Okay lang siguro dito. Ayan, may mga dalang ano, mga bata oh, yan yan. Yung bunga oh, maliit na ano. Tapos yan dito. Bintay. Good sour. Asim. Masim. Parang kamyas. Ako sanay ako dito eh. Parang kamyas na maliliit. Pero parang masarap-sarap siya. Matamis na maasim. Ayun ang mga bata oh, ang tutuwa dun sa ano. Malabo yung dagat kasi binaha yung ilog. Ayan. Pero lalangoy pa rin ako dyan. Parang lumangoy dyan. To have respect. Ayan. Mga Indian, parang Indian culture rin eh. Bumili na lang kami ng ano, pagkain sa labas kasi wala silang food dito sa ano, Luxor. Ayan, food. Barbecue, chicken, pancit, rice. They don't have food for dinner. They don't have dinner recipe, but they have food, breakfast for breakfast. So, we reserve the breakfast for tomorrow. If we eat dinner, breakfast tomorrow, still our breakfast is our dinner. Ayan, good morning. So, gising namin 5:40 in the morning. Dito kami sa aming accommodation. Ito yung accommodation namin ngayon. Kalat-kalat na naman kami dito sa loob. So, umuulan pa rin. Yung madilim-dilim pa. Umuulan pa rin dito sa labas. Ganda dito sa Luxor Hotel. So, tahimik. Maliwalas yung paligid. Tapos yung accommodation namin. Ito yung yan. Yun yung CR doon sa loob. Si Rob TV. So, yan. Maliit table. Yan. So, Rob, good morning. Oh man, Oh, we have visitors. shoot now. We have visitor, yeah. Good morning. Hey, good morning. 400. Ay, you did 532 just yesterday. Pero hindi siya makapatarik. Banayad, ganyan, tapos ganyan. Oh, my wife has this one. Oh, this one? Yeah. Farak, Yeah. number one. Parak clothing. It's not sponsored, but maybe It can Parak be. clothing. It can be. Baka naman next time Parak clothing. We all wearing Parak clothing. So Rob is there. With the Parak clothing. Ayan, so alis na kami ngayon. Diretso na kami sa kabilang side ng Marinduque. Punta kami ng Coastal Road. Yun yung kuha naming ruta papunta naman ng Torrijos. And then all the way to Santa Cruz, going back to Mugpog. Hopefully before 6 nasa Mugpog port na kami kasi 6 o'clock daw in the evening yung last trip going back to Lucena. Ayan, so we're preparing for take off. Pagising namin kanina umaga, umuulan pa rin. So ngayon wala nang ulan. So thanks God at binigyan tayo ng magandang panahon ngayon. Take off natin. Meron dyan tinatawag na Villaroca Island, no? Pero sarado daw siya ngayon eh. Sarado na daw yung dati daw it's a private resort. So sarado na daw yan ngayon. Pero
mayroon tayong view doon sa may coastal road. Tingnan namin kung gaano kaganda. Maganda daw yan, ano, island na yan. Since this is our first time here in Marinduque, so hindi natin pwedeng palagpasin yan. So mamaya hopefully we can have access to fly the drone, para makita natin ang magandang view. Ito na yung sinasabing ano, may seawall. So dito sa Marinduque, lalawak ng mga ilog nila dito. Grabe. Ayun, tinayuan na ni Sir Rob, no? Na yata yung bayan ng Buena Vista. Kasi busy na yung busy na yung kalye. Medyo busy na. Medyo matao. So parang to municipal proper, no? Grabe, ang ganda pala talaga ng Villaroca, no? Sayang at nasarado. Sarado na daw yan ngayon eh. Oh, ho, ho. Wow. Malapit naman siya ngayon dito. Mas malapit yung tanaw. We had a closer look from here. Let's go swim! Now! Yeah, here it's really near. Ito, matigas simento. Yan. Who do we pay? Only 10 pesos. Pay that guy? The guy. Yeah. Let's go. This is mine now. This is my territory. Ayan. Grabe, lapit na natin. Yung pansit. Oh, the ayan. plastic tree. Kain kami dito, may daong kaming pagkain, no. Tira namin kagabi yan. Dito kinain namin almusal yung iba. May tira pa rin kaya kakainin namin dito na kami. So ayan. Ito yung Villaroca sa likod natin, eh, no? Villaroca Island. Grabe yung kabundukan. Woohoo! Jeez! Grabe, oh, hindi wala namang nakikita nyo sa camera, pero grabe yan. Woohoo! Look at that! Grabe, oh, ganda, oh. Look at the mountain. It's a volcano. Vulkan talaga. It's not active. Ganda, Kuya Fred. Ang ganda, Kuya Fred. Parang ano, kanina ko pa sinisilip, sana may malapit na spot na makikita natin sa malapitan. Pinakamalapit eh. Oo, ito na siguro. Grabe, ang ganda. May nag-hike kaya dyan? Another one. Ano naman kaya bubulaga sa atin dito? Grabe yung bundok na yun, no? So tumagal na naman kami doon. Mga 30 minutes siguro kaming tumigil. Oh, ito na yung tinatawag nilang ano yung boulevard. Ito na ata yun. Wow, ganda rito. Pero walang tao, no? Walang bahay. Walang nakatira dito. Kasi bangin na to dito, oh. Pang. Oh God, this is dangerous. Oh my God, look at that rocks. Very big rocks. Oh, bilisan natin dito. Nakakatakot. Grabe yung mga bato dito, naglalagyan sa taas. Parang pag naguho dyan, parang may nasakir ng bato dyan. Nakakatakot ang taas. Ayun, meron dun ano yan? View deck? Ano nakalagay?
I love Dampulan. Dampulan? I love Dampulan. Dampulan, yeah. View deck. So, ayun pa rin yung bundok. Tanaw pa rin natin hanggang dito. Mula dito. Yeah. Anong part na to? Dito makikita natin kung ano na tong, anong bayan na ba to? Wala akong makitang ano. Palagay ko anong bayan. Oops. Earth Day. Ano ba to? Barangay Power Association na Makawayan. Makawayan. Oh, Papayang Dilaw. Ayun, no, may nakita. Tigil lang kami dito. Hindi ko alam kung ano to. Torrijos na ba to? Ano? May nakita ko dito sa tabing daan, no? Papayang Dilaw. Hindi naman siya hinog, pero kasi yung maliliit, dilaw pa rin eh. Dilaw, papayang dilaw. Nagkakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng papayang dilaw, Kuya Fred. Paano mahihinog yan? Ewan ko, baka green ang hinog. Pati dahon dilaw na mag-green-green. Ang galing. Mayroon palang ganyan. Diretso kami ngayon. Ang tuloy namin is White Beach. Yeah, more or less 30 minutes drive from here in Makawayan, Barangay Makawayan, then White Beach. Diretso kami White Beach. So kailangan namin before 6 o'clock nandun kami sa Balanacan Port. Let's go. Let's roll again. Ayan, bayan na yata ito ng Torrijos. Marami ng establishment. Ayan, may nakalagay dito. Ano to? Torrijos. Torrijos. Ayan. Woohoo. So, one more municipality and we're back at the port. Kasunod nito is ano Santa Cruz. Bayan ng Santa Cruz. Welcome to Puktoy. Ayan, Puktoy. Barrel o Pulang Lupa. Ayan po si Tatay Ambet dito sa Torrijos. Pero yung pagbaba namin dyan, lalampas kami sa White Beach. Babalik pa kami, hindi na. Ay kung kayo po dadaan dito hindi nyo dadaanan ng beach. Kung dito hindi nyo kayo makakanoon dito sa Pulang Lupa. Okay. Pero malayo ba ang pagitan, Tay? Yung pababa doon? Ay wala na po doon eh. Halimbawa pupunta kayo ng beach, pupunta kayo Pulang Lupa, babalik kayo dito. Okay. So, saan tayo dadaan? Pulang Lupa, mga gano'ng walayo mula dito? Almost 1 kilometer po, 1 kilometer sa pupuntang beach. Almost 1 kilometer. 1 kilometer. Yung Pulang Lupa. Sige po, salamat po. Salamat po, Tay. Ayan, tuloy kami White Beach. Pag meron pa kaming time, balik kami dyan sa may kasi mas malapit naman yung balik namin. Kung dito kami mag-una sa malayo, babalik na naman kami dito para mapunta ng White Beach. Kasi malayo yung So dito tayo mag-una sa mas malapit para ma-estimate natin kung gaano ba kami katagal nandito sa White Beach o magkakaroon tayo ng ano na naman maya. Let's do the math. Kung paano yung time management natin dito, kung mapupuntahan pa natin yung Pulang Lupa. Ayun, ito na yung papuntang White Beach. Kaya pala papasok. Kaya pag inuna natin yung Battle o Pulang Lupa, mamimiss talaga natin to. Hindi natin to kailangan natin balikan. Hindi natin The White Beach. So yun yung White Beach, no? Wow! Oh!
Haramin natin tong ano, Kuya Fred. Good boat? Oh, Ah, jet ski. sport bike. Pandagat na sports bike. Brana. May brand. Check natin dito kung gaano ba kaganda yung White Beach. Boss! Yun yung... Ayun, mahaba pala. Mahaba yung White Beach. Ayun o yung mga bangka pangisdaan. Dito rin may mga jet ski. Wow. Like... Oh, puno ng sapatos ko. Ayun oh, ganda oh. Ano ng lugar nila dito oh. White Beach. Tapos merong ano, tawag dito, jet ski. Sports bike. Ayun. Ayan oh, ang ganda rito. Puting-puti talaga yung buhangin. Parang mini Boracay no, ang titingnan. Tapos doon yung pinaka-labasan papunta doon. So order na kami ng smoothie, shake. Oh, you already have yours? Yeah. Working on number 2. Okay. Banana. Tapos na kami sa White Beach. Tapos babalik kami dun sa pinagdaanan namin kanina, sa pinanggalingan namin kanina, yung ano, Battle o Pulang Lupa. Balikan natin. Silip lang kami kung ano, meron pa naman tayong time. Kaya pa siguro. So daan lang kami, silip lang. From the highway daw, dun sa main road, 7 kilometers bago natin marating yon. Pero sementado naman daw tong kalsada. Grabe, tanawin dito. Tanawin. Kabila tayo dadan. It's here. Picture. So nandito tayo sa ano ngayon, sa Battle of Pulang Lupa Shrine. Dito to sa may ano, taas ng Torrijos. Ayun na, matatanaw na natin dito sa malapit. Ayun no, ayun yung pinaka ano. Pero malamig dito, sobrang lamig. Parang nandito sa Baguio. Kita nyo naman yung fog. Ito yung monument. Monument nung the Battle of Pulang Lupa. The battle against Filipino guerrillas and the American soldiers. Ayan, tapos ito yung historical plate nila. Talaga, ayan o. Tapos dito yung pinaka-bantayog, tawagin. Ayan. Tapos dun sa baba, ay may mga construction na ginagawa. Mga building na ginagawa dyan, oh. Yan, ang lawak. Ano kaya yan? Grabe yung view sa baba, oh. Wala nang baterya natin drone, kaya hindi na tayo makapagpalipad. Tsaka sobrang mahangin dito, nasa taas tayo. The next municipality is Santa Cruz. Yan, oh, grabe yung view natin sa taas. Ito papunta to ng ano yun, Tanawin Coffee and Glamping. Doon sa may taas, sa tuktok. Fred. Grabe yung taas, oh. Woohoo! Grabe yung lusong nito, ang taas. Tsaka yung view sa baba, sobrang ganda. Woohoo! Ang lamig dito, parang nata sa ano, parang nasa Baguio tayo. Uy. Yun, meron din palang daan dito papunta dun sa loob. Ayan, highway na ulit tayo. Mula White Beach ng Torrijos, Marinduque, ay hindi na kami nakapag-explore pa dito sa bayan ng Santa Cruz. Nagtuloy-tuloy na kami sa aming paglalakbay papunta naman ng Mugbong, kung saan naghahanap kami ng makakainan para mahabol namin ang huling biyahe ng barko patawid ng Lucena. Dahil alas 6 daw ng hapon ang pinakahuling biyahe ng Roro papunta naman ng Lucena. Ayan, dito kami kain sa ano. Ano yan, Keped? Pork knock? Pork knock. Pork knock. Ayan o, pork knock. Parang puro knock na lang, wala nang pork. Bornok. Wala. Knock na lang, knock. Parang puro knock na lang, wala nang pork. Ayan, lechon pala. Ha? So kami. This is our food here in Mugbog. Boknoy. Pork knock restaurant. Ayan, so katatapos namin kumain dito sa Pork knock. Ayan, sa may bayan ng Mugpog.
Mongpog. Balik na kami dun sa ano, balik na kami dun sa Balanakan Port. Yeah, okay. Woohoo! Nakakita kami dito, may view deck yung katabi ng highway, no? Makikita dito, dungawan mo dito yung ano. Ayan, grabe yung view dito. Tapos tanaw mo yung karagatan dito. Tapos kalsada na yan dyan sa baba. Ito na yung baba ng kalsada, oh. And then the port is there. Ayun yung port. Tapos yung mataas na yun, ayun yung Luzon Datum. Boss, makahintay ko na kayo sa mundo ha. Anong oras ba alis niyan? Ayun na boss, alis na. Ngayon na? Nandito na Kuya Fred, tapos na. Opo, opo. Saan ka may kuha ticket? Doon na sa loob? 946 lang boss. Ha? 946 lang. Okay.